Ito na po, mukhang nag-360 na po ang ating Pangulo na dati po halos kulang na lang deklarasyon ng digmaan with China. Ngayon po ay talagang bumaliktad na ang ating Pangulo, nagkaroon na po ng reset. Reset po sa pakikipagkaibigang muli ng Pilipinas sa China. Ang pangunahing dahilan po niyan, syempre, ay ito pong nagaganap sa Middle East na talaga naman pong nakita po natin yung kapalpakan po ng iisa lang po ang halos gusto nating maging kaibigan, yung US. Ngayon po nakita po natin yung katamaan ng mga foreign policy ni Tatay Digong na friends to all, enemies to none. Pero ika nga, huli man daw at magaling, ay pwede na rin. Di ba? Kasama po dyan sa reset na yan, bukod po sa syempre yung possible na mabentahan tayo muli ng China ng mga krudo. Hindi pala krudo binibili natin sa China, talagang diesel at gasolina na. Kumbaga sila na po yung nag-process ng crude oil. Ang binibenta na po sa atin ng China ay gasolina na at saka LPG at siyempre yung diesel. Alam po ninyo, yan na naman kayo sa pananaw na isa lang ang pwedeng maging kaibigan. Pwede po maging kaibigan ng Pilipinas ang China, Russia, India, Australia, Japan, at US. Wala na po tayo, yung mentality nyo po, nasa ano pa po yan Cold War. Na mamimili ka lang ng kaibigan, it's between US and USSR. 'Di ba? Tapos na po yung panahon na yan. Pwede ka pong makipagkaibigan sa US, sa China, at sa iba pang bansang gusto mong maging kaibigan. Mga US, mga anti-China lang naman po yung nagsabi na hindi natin sila pwedeng makipagkaibigan. Ngayon po, pwede po yan. Nagawa na po ni Tatay Digong yan, di naman po bago yan. Ibig nyo sabihin, nung kaibigan natin ng China, hindi natin kaibigan ng US, kaibigan din po natin yung US. Kayo naman, no? Hanggang dikit nga si Duterte tsaka si Donald Trump Kaya po yan po ay hindi po wag ka mag-alala, hindi ko na naalala na nagalit pala ako sa iyo. Hindi po ako nagtatanim ng galit. Huwag ka mag-alala, hindi ko nga alam kung nagalit pala ako sa'yo. Talaga ba nagalit ako sa'yo? Ano ba sinabi mo na nagalit ako? Ako po ay natutuwa kasi at least kahit papano, na-realize po ni BBM yung malaking pagkakamali niya na US lang ang dapat kaibiganin. Napakarami po nasayang na pagkakataon sa atin. Yun naman pala, babalik din naman pala sa China. Diba? Ano po ang mga eto real talk tayo. Ano ang mga nasayang? Ang pinakamalaking nasayang at nakakapanghinayang po, yun pong Mindanao Railways. Dapat po, ginagawa na yan. Dapat po, matatapos na yan sa termino ni BBM. O kung hindi man, malaking porsyento ng Mindanao Railways ay gumagana na. Diba? Kaso nga, dahil bumaklas tayo sa pakikipagkaibigan sa China,
kinalimutan natin yan lahat. Ikalawa po dyan sa pakikipagkaibigan sa China, hindi lang po yung pagbili mismo ng mga diesel. Eto, tanong ko lang sa mga nakatira sa Hong Kong at Macau o sa mainland China. Sa China ba tumaas yung malaki ba rin ang tinaas ng presyo ng mga diesel at gasolina? Pakisagot lang nga po ng mga taga Hong Kong, mga taga Macau, at saka yung mga taga mainland China mismo. Tumaas din po ba yung presyo ng gasolina dyan at diesel? Katulad po ng pagtaas dito? Okay. Kasi po dito sa Pilipinas, dahil wala tayong 'di ba? Wala tayong mabilhan ng malaki yan. Ang isa po sa nawala sa atin, buhat po nung nagkaroon ng crisis, hindi na po muna nagbenta yung China sa atin. 25% pala. 1/4 ng ating mga gasolina at saka diesel dito, yung produkto na galing po ng China. So talagang kakapusin tayo ng produkto dito. O yan po yung sinasabi natin, kung tuloy-tuloy po, alam niyo po, hindi naman po sa iniinggit natin yung ibang bansa, no? Pero paborito po tayo ng China nung panahon ni Tatay Digong eh. Hindi po dahil sa kung ano pa man. Siyempre, alam mo naman yung mga yan, kahit papano yung US at China, kahit po sila ay may mga nagkakasundo paminsan-minsan sa kanilang economic. Pero yung politika po nila, alam po natin na magkaribal po ang China at Amerika. No? Pero sa ekonomiya, pwede po silang magkaroon ng mga economic relationship, no? Na pumapabor sa kanilang dalawa. Anyways, alam po natin dahil kalaban po sa politika ng China yung US, kaya nung nakipagkaibigan po si Duterte, ang laki pong kumbaga napakalaki pong sampal sa US niyan dahil tayo numero 1 tuta before Duterte. Kaya inaalagaan talaga tayo nila si Jinping. Sana hindi nangyari ito na hindi sana nangyari na malaki yung kawalan natin ng langis. Kasi alam ko, tutuloy-tuloy yan wala naman pong preno Ito po real talk po tayo. Hindi pa natin natatalakay ito Kasi akala ko noon fake news lang. Pero ngayon po, na-search natin mula po sa mga mapagkakatiwalaang source. Totoo po pala yung Petro Yuan. Dati po kasi, exclusive, no? Yan pong mga langis sa Middle East, binibili po yan dollars. Kaya nga po ang tawag dyan petrodollars Yan po ang isang dahilan kung bakit napakalakas ng ekonomiya ng US. Dahil US lamang ang tanging bansa na yung iniimprenta nilang pera, yung pera na nila mismo, ay pwede nang ipambili ng lahat ng pangangailangan nila sa bansa nila. Hindi katulad dito sa Pilipinas, para tayo makabili ng mga produkto sa ibang bansa, kinakailangan muna nating bumili ng dolyar. Kaya napakaswerte ng US Dahil yung mga langis, binibili ng dollars. Yung iba pang mga produkto, binibili ng dollars. So, ibig sabihin, yung pangkaraniwang bansa, kinakailangan niyang may dollar reserve. Parang ang dollar, parang katumbas ng ginto Kung may gold reserve tayo, pampatatag ng ekonomiya, ganun din po, kinakailangan natin ng dollar reserve para maging matatag po ang ekonomiya natin. Real talk po yan. Pero ngayon, dahil po dyan sa nangyayari sa paglusob ng Iran sa US, sabi po ng Iran,
Ito po ang naging polisiya ng Iran ngayon. Ang papayagan lang nila na makabili o makapagbiyahe dyan sa Strait of Hormuz yung mga langis na binili sa yuan. Kaya meron na ngayon uso po petro yuan. Ayaw na po kasi nilang na suportahan yung US dollar. So kung ayaw nilang suportahan yung US dollar, ayan po ang ginawa nila. Nagbebenta po sila, yung Iran mismo nagbebenta ng langis. Yuan lang po ang tinatanggap nila. Ang padadaanin lang po nila dyan sa Strait of Hormuz dahil kontrolado nila yan, yung mga langis. Yung mga langis po na binili sa yuan. Ang yuan po yan yung pera ng China. Kaya napakaswerte nitong China. No? Parang petrocurrency.